taga Fukuoka po kayo? Okay. Okay. Galing. Oy, ka-coffee! Ako, magandang araw sa inyo, ka-coffee. Nandito pa rin po tayo sa Fukuoka, Japan. At isang loyalista, spatan natin isang loyalista, taga Fukuoka at sa Pilipinas, siya po ay taga Pangasinan, si Ma'am Marie. Sige ma'am, pakilala muna kayo ma'am. Ako si Marita, from Bugalyon, Pangasinan. Gano'n na po kayo katagal dito sa Japan? I stay here for almost 35 years. Oh, tagal na. Ano pong ginagawa niyo dito? I'm a plain housewife. Sometimes, nagpa-part-time. Ang asawa niyo po ay Japanese na. Yes. Tapos mga anak niyo po ilan? Dalawa anak ko. Malalaki na rin sila. Okay ma'am, diretso na tayo ma'am ha. Usapang politics tayo since Okay. nakaika-coffee tayo. Kumusta ma'am yung performance assessment ninyo sa panunungkulan po ni PBBM so far? Ang para sa akin, nakikita ko yung performance ni past ex-president Duterte at saka ngayon kay BBM magti 3 years na, di ba? Mas marami ako mga nakikita na ginagawa niya. Lalo na sa mga farmers, mga mangingisda, natutulungan niya. Hindi nga lang kaagad-agad na sinasabi nila yung tumataas kaagad yung bigas. Kasi syempre marami mga proseso pa bago tumaas yun, di ba? Kaya ang halos mga ibang citizen ng Pilipino, yung mga it's bad to say para sa mga ibang tao na yung mga kulang ng pangunawa, ang akala nila walang ginagawa ang president natin, Bongbong Marcos. But then yung may mga marunong, alam nila na marami siyang ginagawa. Kahit na, ayun na nga, maraming bumabati ko sa kanya. Siguro dahil sa image na naiwan noong 1986, na ang sabi nila, mga Marcos ay magnanakaw. Cory time yan eh. Oo, Cory time yun. But then, when I was young, I mean, maybe I'm high school, papuntang college, alam ko ang mga ginawa ni President Marcos. Na hindi nila napapansin. Oo, na hindi nila napapansin. Siguro yung mga kasing edad ko, na hindi naman kasi ako lumaki sa well-to-do family. I was grown up sa label class lang ng pamilya. Pero maraming mga nabigay sa amin ng gobyernong President Marcos. Si Ferdinand Marcos, katulad nun sa land reform. Actually, Actually, isang magsasaka ang tatay ko na isa siya sa nabiyayaan na land reform ang lupa niya. But then yung mga kapitbahay namin, yung iba doon na sabi nila malaland reform, nung nagkaroon ng 1986 na kay Cory Aquino, kinuha yung mga lupa sa kanila. Kaya, ganon ang nangyari. So, parang hate nila si Marcos. Actually, di ba marami yan eh. Ito yung mga testimonya mismo na naka-experience. Yung iba kasi, lalo na yung mga millennial, akala mo know it all eh. Magbibigay ng reaction. Wala naman din silang experience doon. Ito, buhay na patunay na maganda naman yung administrasyon during that time. Ma'am, ito, medyo mainit-init sa Pilipinas ngayon eh. Yung alitan ng pamilya Marcos at pamilya Duterte. Ano sa tingin nyo? Bakit nagkakaganyan kaya? Sa ano ko lang, yung observation ko, tsaka siyempre nanonood din ako ng mga news, hindi lang sa SNS or media, nanonood din ako, nagbabasa din ako ng newspaper. Ang sabi nila, ang media ay nakokontrol, pero hindi eh. Kung ano yung ginagawa ng mga katulad mo, ng mga vloggers, nakikita mismo yung mga ebidensya na si Mr. President Bongbong Marcos ay talagang nag-strive siya para mapaganda ang Pilipinas. But then, yung kay Family Duterte, nakakaroon lang sila lagi ng issue tungkol sa money. Yun ang ayaw ko. Korupsyon. Oo. Mga aligasyon ng korupsyon. Kung may iwasan Katulad na lang yun yung sa kay sad to say na maraming magagalit sa akin pag ganitong sinabi ko na si Sara ay binabatikos dun sa confidential funds. confidential fund, pero hindi niya masabi kung ano ang
rason kung saan siya gumastos. Tapos, ang nabasa ko ay, ang narinig ko na sabi niya, pinaggastos sa hotel. It's so expensive Yeah, na super hotel. Kahit na ako ordinaryong tao, isipin ko, grabe naman na hotel na yan. Mas marami mga mura na hotel na maganda ang ang presyo. At saka para pang edukasyon yun, di ba? Bakit gagamit sila sa hotel para lang sa Tsaka yung mga reward yung mga rewards. At sabi mismo ng Commission on Audit, illegal yung paggastos na yon. Yun ang hindi ba ipaliwanag? Kasi kung tatanungin mo si VP Sara Duterte dyan, no comment, di ba? Paano yung tao, magagalit talaga kasi di mo siya magpaliwanag ng maayos. Mayroon pa akong gustong sabihin ba noon. Noong kay First Lady Lisa, na sinabihan niya yung ayaw niya kay Sara, dahil nga, syempre, nagsasabi siya ng bangag ang presidente. Doon sa, ano ba yun? Yung... Maisog Rally. Maisog Rally. And then, ngayon sabi ni Sara Sang, Miss Sara, ay sabi niya na, bakit daw nami-personal si First Lady? Kung mayroon siyang ganong feeling, bakit niya sasabihin ganon? Ngayon naman, bakit siya nami-personal na yung bangkay ng... Marcos Sr. Tapos na yun. Tapos na yun, bakit siya nami-personal? Hindi naman siya ang presidente noon eh. Yes. Ang presidente ang tatay niya. Wala siyang power na papagalaw yun dahil hindi siya naging presidente eh. Tsaka kung normal na pag-iisip ka, ma'am, andyan na nakalibing na yun, Oo, nananahimik na, ipapahukay mo That's din. the worst. Yeah. That's the worst, very hard, worst, masakit sa puso. Pag ikaw ang sasabihan na ganon, masakit sa puso. Nakalibing na dun, yun? Ano ba yun? Bones na eh. Matagal na, di ba? Bakit pa ipapahukay? At saka isa pa, parang bayani na rin ang president. At itatapon sa West Philippine Sea. My gosh, ano namang klase. Ano ba yun? Mayroon ba siyang pag-iisip? May konti. Siguro, na rin yan. Dapat magpa-test. Stress. Magpasensyahan Sige ma'am, na lang. medyo napahaba na tayo ma'am. Sige po, mensahe nyo na lang sa mga sumusuporta pa rin po until now sa Marcos administration. Ano po yung masasabi nyo sa kanila? Gusto ko lang sabihin sa mga... Tingin po kayo sa camera ma'am. Gusto ko lang sabihin sa mga kapwa ko Pilipino, pag buboto po kayo, itong... Ano ba yung butuhan? 2025, next year. Itong 2025. Piliin nyo na lang yung talagang deserving, hindi lang sa yung porke popular, artista. Kung wala naman siyang alam kung tungkol sa pagpapalakad ng bansa, ay wag nyo na pong iboto kasi habang buhay pong ganon, paikot-ikot na lang yung sistema ng buhay natin sa Philippines. Kahit na walang alam, basta kilala lang eh. Iboboto. Iboboto. Kahit nasa yung cabinet member or sa local government, ganon din ang nangyayari. Kaya dapat Vote wisely. Vote wisely. Not only for popularity, ha? Okay, magandang mensahe yan, ka-coffee ha. Thank you. Piliin ang iboboto. At nga pala ha, shoutout din kay Top 1 at kay Coach Jarrett. Nakikinig din si Ma'am sa mga content ni Top 1. Ma'am Marie, maraming salamat thank you. po. Ma'am, at ingat po Thank kayo you. dito sa Thank you so Japan. much. Thank you Bye. po.